Isa pong magandang araw sa inyo mga kapatid. Kinukumusta ka kayo sa panahong ito? Malapit ang Pasko. Naway sumasa inyo ang Panginoon Diyos sa bawat panahon. Nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng Lumang Tipan at dadako na tayo sa susunod na bahagi ng Biblia. Kung tandaan po ninyo, sa Hebrew Bible may tatlong bahagi. Ang kautusan, law o kaya Torah sa Hebrew, ang mga propeta, tapos ang kasulatan. Iyan ang mga bahagi na pinabanggit ni Jesus. Tapos na tayo sa Torah o kaya sa kautusan. Dadako na pa tayo ngayon sa mga propeta. Kaya iba sa kanila talaga, sa kanilang isip. Tayo ay nag-iisip ng kasaysayan. Pero ang mga Hebrew, sila ay nag-iisip ng tipan na ginawa ng Diyos para sa kanila. At ngayon, napapansin po natin sa mga propeta kung paano hindi kayang tuparin ng mga Israelita ang tipan na kanilang ipinangako. Gagawin namin ito. Hindi nilang kayang gawin ito talaga. Kaya po, kung isipin po natin, sa Deuteronomy, sinasabi po ng Diyos, sinasabi na ng Diyos, bago mangyari, sabi niya, na kung ano talaga ang susunod na mangyayari. Sa Deuteronomy chapter 29, sinasabi ng Diyos, dahil sa matinding niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Ibig sabihin, kung hindi nila kayang gawin ito, sila'y susumpain. At ang isa sa mga sumpa na sila ay inalis sa lupa at itapon sa ibang lugar. Pero hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos na naman sabi niya, ang pangako niya, kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manumbalik kay Yahweh, upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon. Kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayo mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit saang sulok ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon. Kayo'y higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. So sabi ng Diyos, kung kayo ay magsisi at manumbalik sa iyo at sa akin, sabi ng Diyos, ibabalik ko kayo sa lupa. Nangyari naman ito nang sila ay naging alipin ng Babylonia na pinahayagan ng hari na bumalik sila sa Jerusalem. Ngunit hindi po masagana ang kanilang buhay. Sabi naman ito ng Haggai chapter 1 verse 6. Sabi niya, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman ang inyong at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. So ito po ang panahon na sila ay manubalik na, bumalik na sa lupa, pero hindi po maganda ang buhay nila. Sa totoo, pangit pa talaga kaysa sa dati. Pangit talaga ang buhay na. Ibig sabihin, hindi ho talaga ito ang pagtupad ng mga pangako ng Diyos. Na sila ay tumanggap ng lupa, tapos na ang plano ng Diyos. Hindi po. Sapagkat ang iniisip ng Diyos ay higit pa rito. Sabi niya ang bagong tipan. Ang iniisip ng Diyos dito ang bagong tipan. At pinanggit ko na ito sa inyo noon, last time, na sa Deuteronomy, ipinangako din ng Diyos na sila ay tutuluin ang inyong puso at ang puso ng inyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Alam ng Diyos
na itong lumang tipan hindi nagbibigay sa atin ng tunay na pag-ibig para sa Diyos sapagkat wala pang Espiritu Santo na bumaba mula sa Diyos, na bumubuo sa ating mga puso, na talaga ang puso natin ay binago ng Diyos. Yan ang ibig niyan, tuliin ang ating mga puso. Sabi niya, yan talaga ang iniisip ng Panginoon dito. Ang natutunan natin dito, nasa pasimula pa, alam ng Diyos na hindi nila kayang tuparin ang tipan. Imposible na gawin ito ng mga Israelita. Kaya mga susunod na bahagi ng Biblia dito, ang mga propeta, ay nakukwento, nagsasalay sa atin kung papaano naman ito nangyari na sila hindi nagtakumpay o sumunod sa Diyos. Kaya binanggit ko na ito kanina sa inyo na sa Hebrew Bible may dalawang bahagi ang mga propeta. Ang mga unang propeta na kasama dito ang Josue, mga hukom, Samuel at ang mga hari. Binabanggit ito sa Zechariah chapter 7 verse 7 na itong mga unang propeta. Yan ang panahon na sila ay maunlad pa. Ibig sabihin maayos pa ang buhay nila noon. Sa panahon ni Josue, panahon ng mga hukom, panahon ng mga hari, yan, maganda pa ang buhay nila noon. Kaya dito po, ang mga unang propeta talaga ay nagsasalay ng kasaysayan ng sa simula pa kung gaano kakanda pa ang buhay nila noon. Kaya kung sa ating Biblia ang iniisip po natin na ito ay kasaysayan lamang. Pero sa pag-iisip ng mga Hebrew, ito hindi lamang kasaysayan, kundi ito talaga pagtupad ng mga pangako ng Diyos. Kung kaano siyang katapat, ngunit tayo bilang tao hindi matapat sa ating mga pangako. Sabi na gagawin namin. Sabi ng Diyos, hindi niyo kaya. Hindi niyo kaya. Kailangan ninyo ng tagapagligtas. Talagang ang iniisip po natin dito na darating isa pang binhi, ang binhi talaga ng babae. Ang pangalawang bahagi naman dito ay mga susunod na propeta. Yung alam na natin, yung mga Isaias, Jeremias, Ezekiel, ang 12. Sila po ang mga susunod na propeta kung tawagin po natin. Kaya dito po napapansin po natin kung gaano katapat ang Diyos. Tinutupad niya ang lahat ng pangako niya. Gagawin niya. Ngunit ang Israel, tayo bilang tao, hindi matapat sa kanyang salita. Ito po ang mga paksa ng 4 na unang bahagi. Si Josue, ang pagtagumpay laban sa mga kaaway. Tapos sa Hosea chapter 23, inuulit ang tipan na sinasabi niya, kami ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sa aklat ng hukom naman, napapansin po natin dito kung kaano hindi sila matapat ang Israelita sa mga sinasabi nila. Hindi nila kayang sundin ang mga pangako nila. Tapos kay Samuel naman, ang pagdating ng hari, humingi sila ng hari. Ang unang hari hindi rin matapat, pero ang susunod na hari na si David, ang tunay na hari. Siya din ang ama ng binhi ng babae na darating. 2 Samuel chapter 7 ating pong pag-aaralan pagkatapos sa isang lesson. Tapos sa mga hari naman, ang salaysay kung paano mangyari na ang bangsa ay winasak at itinapon at inilagay sa malayong lugar. Mula nang sila ay mayaman, kay Joshua, Judges, mayaman pa sila, kahit kay Samuel, pero sa wakas, hindi man silang mayaman. So ang unang libro dito ay ating pong pag-aaralan ngayon, ang aklat ni Joshua. Ang kahalugan ng pangalan ay nagliligtas si Yahweh. Ang tunay na pangalan dito sa Hebrew ay Yehoshua. Ito rin po ang pangalan ni Jesus. Jesus, Jesus. Ibig sabihin, Yehoshua sa Hebrew. Nagliligtas si Yahweh. Ang unang pangalan niya ay Hosea. Pero pinago ni Moses ang kanyang pangalan, sabi sa Numbers chapter 13, sila ang isinugo yung mga espiya upang maging espiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang
Josue. Ibig sabihin, hindi lamang nagliligtas siya, Hoseas, kundi nagliligtas si Yahweh. Yan ang kahulugan ng kanyang pangalan. Tapos, ang unang napapansin po natin siya, unas, ipinanak pa siya sa Ehipto. Medyo bata pa siya noon, sila ay umalis. Nasa edad ng kabataan siguro. Ngunit napapansin po natin siya, ang una, pinapansin po natin na nang lumaban ang Israel sa mga Amalekita, sa mga Amalekites, ang leader ng army ay si Joshua. Si Josue ay naging leader ng army. Ibig sabihin, kahit bata pa siya, matapat na sa Panginoon. Matapat na sumunod sa Kanya. Yan ang panahon na si Moises ay umakyat sa bundok upang manalangin. At habang nanalangin siya, tumaas ng kamay, nananalo sila. Ngunit nang maging mahina na siya, bumaba ang kamay niya, ay natalo sila. Kaya naman tinulungan si Moises ni Aaron at ng isa pa upang itaas ang kamay niya hanggang sila ay manalo. At nanalo talaga sila sa pamagitan ng kanilang leader na si Josue. Isa rin siya sa mga 12 espiya na isinugo ni Moises na pumunta sa lupa upang tumingin sa lupa. Nang bumalik sila, ang 10 espiya ay nagsabi, hindi namin kaya pumasok sa lupa sapagkat mayroon pang higante doon. Hindi namin kaya. Ngunit si Josue at si Caleb, siya sa tribo ng Judah, na nagsabi at nananampalataya, kaya namin. Kaya natin. Kaya sila ay sumampalataya sa Diyos, ngunit ang Israel naman ay tumanggi sa mga pangako ng Diyos. Tumanggi. At dahil dito, sinumpa sila ng Diyos, sabi ng Diyos, umiikot kayo ng matagal na panahon, 40 taon, at namamatay lahat kayo, hanggat sa ang inyong mga anak ay lumaki na. Sila na ang mga susunod na henerasyon na ngayon pumasok sa lupa. Siya namang tinawag ng Diyos na maging kapalit ni Moses. Sa Deuteronomy chapter 31, sabi ng Panginoon kay Moses, malapit ka nang mamatay, kaya ipatawag mo si Joshua at pumunta kayo sa toldang tipanan dahil tuturuan ko siya roon ng gagawin niya. Ang edad niya mga 80 years noon nang siya ay pumalit kay Moses. Tapos, inuulit ang kwento ng kamatayan ni Moses parehas sa aklat ng Deuteronomy, chapter 34, at sa aklat ng Joshua, chapter 1, ang mga unang talata ng Joshua. Inuulit muna ang kamatayan ni Moses. Ibig sabihin, tuloy ang kwento. Hindi ito ang katapusan, tapos na ang Biblia, hindi ho. Tuloy. Ngunit dadako naman tayo ngayon sa pangalawang bahagi ng mga propeta, ang mga unang propeta, nakakwenta ng kasaysayan ng Diyos, ng kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. Ang panahon nito ay mula mga 1,400 hanggang 1,360 bago ipanganak si Jesus, at ang pinakapaksa dito talaga ang paglaban sa mga bansa upang alisin sila at sila ay naman kumuha ng lupa para sa mga Israel. Ang layunin, ang pagkuha ng lupa. 300 beses inuulit o mahigit, inuulit ang salitang lupa, lupa, lupa. Bakit mahalaga ito? Sapagkat mula nang tayo ay tinakwil ng Diyos, mula sa harden ng Eden, sa paraiso, naghahanap tayo ng tirahan. Naghahanap tayo ng tunay na lupa. Sila ay binigyan ng lupa. Sila ay binigyan ng lupang pangako. Ngunit hindi nila kayang talagang kuhanin ito at hindi sila nagtagumpay talaga. Hindi ito ang tunay na tirahan. May isa pang tunay na tirahan. Kaya si Jesus ay nagsabi naman sa John chapter 14, uwi ako sa Ama at maghahanda na sa inyo ng mga bagong tirahan. Yan ang talagang pangako natin. Hindi po dito sa lupa, sa mundo, ang pangako ng Diyos para sa atin. Ang outline ng
librong ito may 4 na bahagi. Chapter 1 to chapter 5, ang pagtawid ng ilong Jordan at ang pagpasok sa lupa. Tapos chapter 6 hanggang 12, ang pagkakapanalo sa lupa. Chapter 13 to 21, ang paghahati ng lupa. Tapos chapter 22 hanggang 24, ang pagbabago ng tipan na inuulit nila ito. So ang unang bahagi, ang pagtawid, tapos pagpasok. So muna, chapter 1, tinawag si Josue ng Diyos. Tapos inahanda nila ang sarili nila sa paglaban. Tapos ang paghanda na spiritual. Tapos ang commander ng Panginoon ang siyang napakita sa kanila. Na palagay ko si Jesus yan. Tapos chapter 6 hanggang 12, ang pagkapanalo sa lupa. Muna sa central, tapos sa bandang timog, tapos sa hilaga. Tapos summary, tapos ang mga lupa na hindi nila kayang pasukin. Chapter 13 to 21, ang paghahati ng lupa mula sa silangan, tapos mula sa kanluran, tapos ang lupa na ibibigay sa mga Levita. Tapos chapter 22 hanggang 24 talaga ang inuulit ang tipan. Doon sinasabi ni Josue, ako at ang aking pamilya ay sumusunod sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Isipin ninyo, sino ba ang inyong paglilingkuran? Si Yahweh ba? O sino? Sino tayo? Saan tayo Sino ang pinaglilingkuran natin? Nawa si Jesus ang ating paglilingkuran sa bawat oras at sa bawat sandali. Nawa ang Panginoon ay sumasinyo palagi. God bless.